Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, BIR box bubuksan na. Sara Duterte sinupalpal matapos gustong ipabasura ang impeachment. Pagbabanta sa Pangulo, ginawang freedom of speech ni Sara at sheriff na sinapak, ibabalandra sa impeachment. Grabe mga kaibigan, sinampal ng katotohanan ang kabalbalan ni Sara Duterte. Gustong ipabasura ang kaso. Wala umano itong saysay. Tinawag pa niyang freedom of speech ang pagbabanta sa Pangulo. Kaya pala, pati BIR box ayaw pabuksan. Ano kaya ang dahilan? Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo na buksan ang BIR box? Mantakin nyo naman, wala daw saysay ang mga ebidensya laban kay Sara. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Yung sheriff na sinapak ni Sara Duterte, abay ibabalandra sa impeachment laban kay Sara. Ang siste, ayaw tumistigo. Pakinggan po natin to. Hindi pa man umuusad ang impeachment trial, tumanggi na ang humarap sa impeachment court si Abe Andres, ang court sheriff na sinapak ni VP Sara noong 2011, panahong mayor pa siya ng Davao City. Nakatakda pa naman sanang ihayag ni Andres ang posibilidad ng umano'y pagiging bayolente ng bise. Kabilang siya sa mga testigo ng prosekusyon sa Article 4 ng impeachment, kaugnay sa grave threats. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Andres na ayaw niyang makiisa sa anumang issue na may kinalaman sa politika. Mayroon din daw siyang posisyon sa Supreme Court bilang Human Resource Management Officer. Noon pa man daw, tikom na siya sa nangyaring pananapak ni Duterte. Pero ayon sa prosekusyon, hindi ang dating sheriff ang masusunod, kundi ang impeachment court. Ang pagkakaalam po natin ay once the court issues subpoena or invitation, mukhang yung ating choice whether to appear or not would not no longer be will no longer be relevant, no? Especially if it's a subpoena coming from the court. Sa kabila nito, naiintindihan daw nila ang pagtanggi ni Andres. Oo naman, di ba mga kaibigan, naiintindihan nila kung Luistro, si Manong Sheriff. Dahil alam nila kung gaano kademonyo itong si Sara Duterte, di po ba? Kaya nga, tumahimik na lang siya ng napakahabang panahon. Pero mga kaibigan, pwede siyang umayaw, no? Itong si Manong Sheriff. Pwede siyang umayaw sa harap ng media o sa mga interview. Pero sa oras na matanggap niya na yung opisyal na subpoena mula sa impeachment court, dalawa lang naman ang pagpipilian ni Manong Sheriff eh. Titistigo o gusto niyang makulong dahil sa contempt. Di po ba? Tapos itong si Sara Duterte gustong ipabasura ang kaso dahil wala daw saysay at puro gawa-gawang ebidensya. Kaya naman mga kaibigan, heto, sinoplak ang mga paratang ni Inday Sara Duterte. Sinupalpal ng House Prosecution Panel ang alegasyon ni VP Sara na walang saysay ang impeachment proceedings ng House Justice Committee. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong, wala naman talagang plano ang bise na sagutin ang mga alegasyon kaya idinadaan na lang sa procedural at constitutional objections ng kanyang mga tugon. Ginawa ni Adyong ang pahayag kasunod ng pagsasapubliko ng 51-page na answer ni VP Sara sa writ of summons ng impeachment court. Dito, tinawag na fishing expedition at mini-trial ng depensa ang pagdinig ng komite. Hirit naman nila sa Article 4 ng impeachment case o ang inciting to sedition at grave threat laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez, non-existing ang mga elemento para magkaroon ng nasabing mga kaso. Talaga? Hindi na lang kasi humarap eh. Di ba mga kaibigan, at sagutin ni VP Sara ang mga aligasyon. Di ba? Ang ginagawa lang kasi nito, no, yung kampo nila, naghahanap ng solusyon. Naghahanap ng technicalities para matakasan yung impeachment at pananagutan. Sabihin ba naman mga kaibigan, wala daw saysay yung mga kaso sa kanya? Kaya pala mga kaibigan, no, ginagawang tanga ang taong bayan. Ano bang akala niya? Ano bang akala nitong si Sara Duterte? Lahat ng Pilipino, utak DDS. No, na madaling mauto. Tulad nito mga kaibigan. Ito, ang kapal ng muka. Oh, yan oh. Sabi ni Sara Duterte, free speech daw ang pagbabanta sa Pangulo. What? Talaga? Kailan pa? Oh, kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo sa sinasabi ni Sara Duterte na ang pagbabanta sa Pangulo ay isang freedom of speech? Hindi ba nag-iisip ito si Sara Duterte mga kaibigan pag wala talagang script kung ano-ano yung lumalabas sa bunganga? Hindi po ba ang kalayaan sa pagsasalita ay may hangganan at kailanman ang pagbabanta ng pagpatay ay hindi yan po isang opinyon. Isa po yung krimen.
Iba ang malayang pananalita sa malayang pagbabanta. Ibang klase talaga tong si Sara Duterte, ho. Kung sa ordinaryong tao nga kulong agad yan. Tapos sa isang Duterte, opinion lang. Aba, matindi. Kaya naman mga kaibigan, no, heto matinding buwelta ni former Secretary Ronald Llamas. At mamaya po, pakinggan din po natin si Congresswoman Luistro. Pero unahin muna natin to. Una, iba yung Romanov. No? Ginamit din yon ng kanyang kapatid, si Bis. No? Naasipin niya sabi niya kay BBM, baka mangyari sa inyo, nangyari doon sa mga Romanov. No? So, hindi lang kisara yun. No? Alam natin yung nangyari sa mga Romanov, binasa. Pero yung issue dito sa grave threats, yung nagwawala siya, di ba yung kinulong sa Kongreso, yung kanyang chief of staff, yung siya nagwawala, di ba? Yun yung grave threats na nag-hire na siya na mag-assassinate kay President BBM, sa kanyang asawa, at saka sa kanyang pinsan na speaker noon. Really? No? At sabi pa niya, no joke, no joke. Hindi yun sa isang open forum. Doon yun mismo, moto proprio yun. Ginawa niya yun on her own. Ibang usapin pa, yung sabi niya na, gigilitan niya ng leeg. Yes. Ginanon pa niya yung ulo. Gigilitan daw niya ng leeg, tapos itatapon niya. Yung iba pa yun. No? Iba pang insidente yun. Ang insidente rin, yung mga iba pa niyang insidente. Kaya hindi siya isang insidente. Yung sinasabi niya na forum, wala yun. Iba yun eh. No? Iba yung sa Romanov, iba yung sa papa-assassinate niya, no? Iba ito sa gigilitan niya ng leeg. No? Kaya medyo marami siyang sinasabi diyan. Ang sabi pa nga niya ng una, splice. Ini-splice daw yung kanyang sinabi. Tapos may sinabi pa siya, hindi daw niya sinabi yun. Nagkaroon pa siya, lahat yan record. Tapos may sinabi pa siya na hyperbole. Hyperbole. Yung lagi sinasabi ng tatay niya. Hyperbole lang daw yun. So, ang dami na niyang sinabi, baka mismo siya nalilito na. Mismo siya nalilito na. Mismo yung kanyang mga abogado nalilito na dahil sa sobrang dami ng kanyang sinabi. Dapat siguro ilabas din yung mga kanyang sinabi. No? Kanyang depensa before. No? Dapat makita ng publiko, baka nakalimutan na eh. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi ni Secretary Ronald Llamas? Eto na lang mga kaibigan eto na lang. Ayan eto. Di ba? Nakaka-insulto, di po ba mga kaibigan? Ang garapalang double standard na nakikita natin ngayon sa pagpapatupad ng batas. Matatandaan natin na noong nakarang administrasyon ni Duterte, isang ordinaryong guro, na teacher, ang nag-post sa social media ng pagbabanta sa buhay ni dating Pangulong Duterte. Tingnan nyo mga kaibigan, wala pang ilang araw, tinuntun agad siya ng NBI noon. Pinusasan, umiyak na lahat-lahat, di ba? Humingi na ng tawad. Anong ginawa? Ipinarada na parang malaking banta sa lipunan. Pero ngayon mga kaibigan magmula mismo sa bunganga, sa bibig ni Vice Presidente Sara Duterte. Siya naman ngayon ang nagpahayag mga kaibigan ng pagbabanta sa buhay ng nakaupong Pangulo at ng kanyang pamilya. Biglang naging freedom of speech. Diba? Kalokohan mga kaibigan. Yan ang ginagamit na pananggalang ngayon ni Sara Duterte at ng kanyang mga taga-suporta. Freedom of speech ang pagbabanta. Pero sa ngayon mga kaibigan, hindi na pwede yan. O lalo na sa panahon ni Pangulong Marcos, yung teacher nga pinarusahan, abay mas lalong dapat panagutin ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Dahil mga kaibigan, hawak niya ang impluwensya at pondo ng gobyerno. Kayang-kayang gawin yan ng isang Sara Duterte. Tapos mga kaibigan, heto pa ang matindi. Malinis daw ang record ni Sara Duterte pagdating sa SALN at sa BIR. Pero bakit mga kaibigan, ayaw at takot na takot pabuksan ni Sara Duterte ang BIR box? Ito mga kaibigan ang matinding tanong ni Congresswoman Luistro. Pakinggan po natin to. So, ultimately, we reiterated the last manifestation which we filed, no? Kasama dito yung opening of the BIR box. As a matter of fact, we requested the impeachment court and the defense to join us in our position to open the sealed box because after all, we received that sealed box in our exercise of our compulsory process during the hearing of the Justice Committee of the House of Representatives. We issued a subpoena to the Commissioner of the BIR
and for the production of the income tax return of both the respondent and the spouse. However, when the BIR submitted to us and complied with us, what we received is a sealed box. So we do not even know, really, the pieces of documents inside. Although we understand na ang hiningi namin doon sa subpoena is ITR of the respondent and the spouse. This is very relevant because we will be able to know, to present before the impeachment court, the lawful personal income of the respondent and the spouse. No? Correct. And by knowing their lawful income, baka ma-justify nila yung mga acquisitions which will be seen also in the other documents of the prosecution, no? But nevertheless, the defense registered their vehement objection to the opening. They invoked due process kahit wala namang nalalabag na karapatan dito because this is just a marking of exhibit. As a matter of fact, you cannot question the admissibility of the evidence yet sapagkat yun ay dapat sa formal offer of exhibits mo palang gagawin. Pagdating dito sa marking, it is purely the prerogative of the prosecution kung ano gustong pamarkahan. Diba? And as a matter of fact, this is the right time, correct time for the marking. So that is why, when we heard their objection to the opening of the sealed box, we just contained ourselves with the marking of the sealed box, which they opposed as well. Ako yung nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Totoo. Silyado nga. Ang pinamamarkahan ng prosecution, because they do not want to open the box, ang pinamamarkahan na lang is yung sealed box. So that we will just be submitting to the impeachment court the issue of whether to open or not the BIR box. But sadly, they opposed the opening of the BIR box. They opposed as well the marking of the sealed BIR box. Nakakalungkot po ito sapagkat doon sa House of Representatives, we decided not to open kahit alam namin karapatan ng taong bayan malaman na kung anong nilalaman nun. Tama. We decided not to open because we believe in the power of the impeachment court. Pagdating ho pala namin dito sa impeachment court, mahihirapan pa rin kami sa pagbubukas ng BIR box. So we will be looking forward na sana itong BIR box na ito ay mabuksan na sapagkat karapatan ho ng sambayan ng Pilipino na malaman at makita ang nilalaman nito. Maraming salamat po. O, di ba mga kaibigan, napakasimple lang naman eh. Di po ba? Kung walang tinatago, abay bakit takot na mabuksan ang isang BIR box? Di ba? Alam naman natin si Sara Duterte, karapatan niya lahat. O, karapatan niya na gugulin yung kanyang legal remedies para lang hindi mabuksan ang BIR box. Pero mga kaibigan, di ba? Isa siyang public servant, isang vice presidente na may mga aligasyon ng korupsyon. Yun lang naman mga kaibigan eh. Bakit ayaw niyang pabuksan? O, pag nabuksan to, nalaman na malinis pala, o di panalo pa siya. Oh, pero mga kaibigan, ngayon pa lang takot na takot. Kaya naman, may baho. Oo. Kaya sa mga kapatid nating mga naniniwala pa dito kay Duterte, abay mag-isip-isip na kayo. Harap-harapan na po kayong pinagloloko. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.